Si Kuya Mark na ubod ng sangit, moody, stoic face, manhid, parang tuod at wala yatang pakiramdam. Palapatol din ito sa tantrums niya. Sa 5 kaibigan ng kanyang kuya ay ito ang pinaka-hate niya, pero pinaka-love niya rin. Dahil kahit sinusungitan siya nito di naman siya nito matiis. Ito ang takbuhan niya sa tuwing kinakapos siya. Ito rin ang utangan niya at lagi niyang nahihingian ng donasyon sa monthly niyang animal shelter. Mabait naman si kuya. Pinaglihi nga lang sa sama ng loob kaya parang laging nireregla sa kasungitan. Ngunit lalong nadidagdagan ang kasungitan nito sa tuwing nakikita siyang may kasamang lalaki. Tila ba ito nag-iibang anyo? Pinagbabantaan nito ang mga lalaking lumalapit sa kanya. Kaya paano siya magkaka-boyfriend? Mas strict pa ito kesa sa kapatid niya. Hilan kaya sila magkakaroon ng pagkakataon na malaman ang nararamdaman sa isa't isa? Hilan kaya sila aamin na mahal na nila ang isa't isa't? Hilan kaya malalaman ng binata na gusto niya si Anna? Narito ang ating unang kabanata. I am sorry Gina but I don't like you. Walang kagatol-gatol kung sabi sa babaeng nasa aking harapan na nagpaplano ng mag-isa para daw sa future namin. What? What did you say Mark? Tila nabibinging sabi ni Gina. Do I need to say it again? I know you heard me clearly. Bored ko siyang tiningnan. Gusto ko na siyang lumabas ng opisina, dahil malapit nang dumating ang bisita ko. Kumurap-kurap ang mata niya at saglit na dinakaymik. But why Mark? Bumuntong hinanga ako. Kailangan pa ba ng dahilan? You're nice Gina and pretty. Correction Mark. Gorgeous not pretty. Whatever. I still don't like you. Bumagsak ang panga niya at nalungkot ang mukha. Tila pa ito may iyak. But why pangit ba ako? Nah, you're pretty okay. It's just that you are not my type. Hindi ikaw ang tipo kong girlfriend o kaya asawa. Umawang ang labi niya at unti-unting naging mataray ang bukas ng mukha. I don't believe you. Walang lalaking hindi nagkakagusto sa akin. Lalo pa at anak ako ng isang business tycoon na kilala sa buong Pilipinas. No man can say no to me. I don't care kung kanino ka pang anak. Ibahin mo ko Gina, and please stop sending me gifts. I don't need those. Tigilan mo na rin ang pagpunta-punta dito sa opisina ko, dahil pinagchichismisan na ako ng mga empleyado ko. Malamig kong sabi. Lalong umawang ang labi niya na parang di makapaniwala sa aking sinabi. Tiningnan pa niya ako ng pababa at pataas sa kapaderag na tumayo. Nanalim na rin ang kanyang mga mata. Naglaho na ang kanyang maamong mukha kanina. Lumapit siya sa desk at hinablot ang paper bag na may lamang regalo niya sa akin. I hate you Mark Edison Castillo nunukan ka nga ng gwapo at macho. Tuod ka naman. Walang pakiramdam. Walang puso. Bastard. May pamitik na ugat sa aking sentido sa huling sinabi niya. Tinapunan ko siya ng matalim na tingin sabay bayo ng malakas sa aking desk. Get out. Bulyo ko sa kanya. Napapitlag siya at namutla sabay talikod at labas ng aking opisina. Sinondig ko ang likod sa backrest ng aking swivel chair sabay himas sa batok at in-stretch ang leeg. Nakaka-stress talagang makipag-usap sa mga babaeng kagaya ni Gina. Tok tok tok. Tumingin ako sa pinto nang bumukas ito at sumungaw ang ulo ng aking secretary na si Jamil. Boss, dumating na po si Sir Dan. Hayag niya. Papasukin mo siya Jamil at igawa mo ko ng kape. Yes sir. Niligpit ko ang ilang papeles na nakalatag sa harapan ko at sinilid sa isang brown folder. Nakarinig ako ng boses ng bata kaya nag-angat ako ng tingin. Napakunot ang noo ko nang makita ang pinsang si Dan kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Alton. Parehas pa silang naka-shades at parehas din ng gupit ng buhok. Parehas ding may ngisi sa labi. Hindi talaga maipagkakailang mag-ama sila dahil magkamukha. Say hello to your tito, baby. Heyaw po tito. Bati ni Alton sa akin at tumakbo palapit. Hello big boy. Yumuko naman ako para mahalikan niya ako sa pisngi. May tunog pa ang kanyang halik. Malamang tinuruan ng ama niya. Fist bump baby. Utos pa ni Dan. Tinaas naman ni Alton ang maliit niyang kamao sa akin. Ngumisi naman ako at nakipag-fist bump sa pamangkin. Tumawa siya at tumakbo na pabalik sa ama. Binuhat naman siya ni Dan at nag-appear pa silang dalawa. Very good ang baby boy ko na yan. Pinanggigilan ng halik ni Danan ang pisngi ng kanyang anak. Panay naman ang tawa ng paslit.
Napailing-iling na lang ako habang pinagmamasdan ang mag-ama. Sinong mag-aakalang ang babaero kung pinsan ay may asawa'y anak na ngayon? Wala kasi sa hitsura niya noon na magkakapamilya siya balang araw. Magpinsan kami ni Dan sa mother's side. Magkapatid ang aming mga ina. Bakit kasama mo ang anak mo? Wala siyang kasama sa bahay. May nilakad si Margaret. Ang yaya niya, day off. Lahat ng kasambahay niyo nag-day off. Hindi yung yaya niya lang. Nakangising sabi ni Dan at muling binaba ang anak. Mapang-isi rin ako nang buksan niya ang dala niyang tote bag na kulay yellow at nilabas, ang feeding bottle na may lamang gatas. Binigay niya ito kay Alton. Kinuha naman yun ng paslit at sumampas sa couch. Tinanggal nito ang shade sabay higa at subo ng Didi. Kinuha naman ni Dan ang isang throw pillow at nilagay sa ilalim ng ulo ni Alton. Tatay na talaga ang gago. Nang masigurong ayos na ang anak na tahimik ng dumdidi ay lumapit na siya sa desk ko at umupo sa visitor's chair. Tinanggal niya ang shades at sinukbit sa kwelyo ng kanyang t-shirt sabay ngisi. Bumukas ang pinto at pumasok si Jamil na bitbit ang pinatimpla kong kape. Maingat niya yung nilapag sa desk ko. Sir, coffee. Alok ni Jam kay Dan. No, thanks Jam. Kakakape ko lang sa opisina. Tumango si Jam at tumingin sa akin. Sinenyasan ko lang siya ng kamay. Tumalikod na siya at lumabas na ng opisina. Dinampot ko naman ang tasa ng kape at sumandig sa backrest ng swivel chair. Hinigap ko ang umuusok pang kape. So what's up? Antag ni Dan sa akin. Nilapag ko ang tasa ng kape sa saucer at matiim na tumingin sa kanya. Uncle is back and I want to get rid of him. Nawala ang ngisi sa labi niya at naging seryoso ang bukas ng mukha. Kailan pa siya bumalik? Last week. Pasikreto siyang bumalik. Akala siguro niya di ko malalaman. Tiimbagang nasabi ko. Nagtagas din ang panga ni Dan nang marinig ang sinabi ko. Parehas may kasalanan sa aming dalawa si Uncle. Ang adopted brother ng aming mga ina. Pinagtangkaan niya ang buhay naming dalawa ni Dan para mapasakan niya ang yaman ng aming mga ina. At alam kong uulitin niya yun dahil gaaman siya sa pera. Kaya dapat na siyang ilagay sa dapat niyang kalagyan. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril sa indoor firing range. Tinanggal ko ang earmuffs at nilingon ang mga kaibigan na prente lang nakaupo sa kanilang upuan. Kumunot ang noo ko dahil mga nakatingin lang sila sa akin. Lumapit ako sa kanila, hawak pa rin ang 45 caliber. What? Tinanggal ko ang magazine at nilagyan ulit ng bala. Mukhang wala namang balak ang mga kaibigan ko na mag-shooting at mga nakatanga lang. Sana pala ay di na lang ako sumama sa kanila. Ngumisi si Luis. May kinuwento kasi sa amin tong si Kester. Nagsalubong ang kilay ko. Ano na namang chismis yan? Oy, hindi chismis yun. It's about Gina. Kamiting ko noong isang araw si Mr. Salcedo, then biglang pumasok si Gina sa opisina niya at nag-iiyak sa daddy niya. Sinabi mo raw na you don't like her at binulyawan mo pa siya. Hayon umatungal sa ama niya at halos isumpa ka. Kwento ni Kester. Masyado kang naging rude pare. Komento ni Alden. Kumunot ang noo ko. I'm just being honest. What's wrong with that? Sana naging nice ka pa rin sa kanya. I was nice to her. Ano bang dapat sabihin ko? Bola-bolahin ko siya. E di lalo lang siyang umasa. Mas mainam na yung tinapat ko siya para di na siya umasa. Umiling-iling ang mga kaibigan ko. Sa ginagawa mo pare di ka talaga makakapag-asawa. Ani Jazz. Oo nga, bawas-bawasan mo naman ang kasungitan mo. Hirit pa ni Renz. Sa ating anim ikaw na lang ang walang asawa, 3 years na lang 40 ka na single ka pa rin. Dugtong naman ni Alden. Hindi nyo na problema yun kung single pa rin ako pag abot ko ng 40. We're just worried about you pare. You know, para na tayong magkakapatid. Malungkot ang mag-isa kapag tumandang walang kasama. Ani Kester na himalang may sense na kung magpayo. Dati kasi wala itong kwentang magpayo. Iba siguro ang nagagawa ng may pamilya na. Well, salamat sa concern nyo. Huwag kayong mag-alala, mag-aasawa din ako. Mas atat pa kayo sa akin eh. At kailan ka naman mag-aasawa? At paano ka namang mag-aasawa nagsusungit ka sa mga babaeng lumalapit sa'yo? Saka matagal-tagal na rin yung huli mong date. Wika ni Alden. Basta, mag-aasawa din ako. Kung kailan, di ko alam.
Bahala na. Sambit ko at bumalik sa shooting stall. Palibas sa may asawa na silang lahat kaya ako naman ang pinagdidiskitahan nila. May plano rin naman akong mag-asawa at magkaanak. Dahil sino ang makikinabang ng mga pinaghirapan ko kung di ako mag-aanak. Pero sa ngayon ay di muna yun ang priority ko. May mas kailangan akong pagtuunan ng pansin ngayon. Muli kong sinuot ang earmuffs at kinasa ang baril. Lumapit na rin sa shooting stall ang mga kaibigan ko at sinuot na rin nila ang kanilang mga earmuffs at dinampot ang kanilang mga armas. Bukod sa golf ay ito ang libangan naming magkakaibigan tuwing Sabado. Pagkatapos ng shooting naming magkakaibigan ay nagkanya-kanya na kami ng uwi. Sila ay uuwi na sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang kanilang mga asawa at anak. Ako naman ay uuwi na rin dahil naghihintay na rin sa akin ang mga halaman ko. Maingat kong hinahawakan ng kamay kung may suot na nitrile gloves ang orchids na bagong bili ko galing pang Japan. Di biro ang halaga nito kaya talagang maingat ako. May isla nito kaya di ko hinahawakan nang wala akong suot na gloves. Dahan-dahan ko itong winisikan ng tubig. Ding dong, natigilan ako nang marinig ang tunog ng doorbell. Baka magsosolicit lang ang ngayon kaya binaliwala ko na lang. Nagpatuloy pa ang doorbell. May nakapaskil naman sa harapan ng gate ko na kapag mag-sekolite ay pumunta na lang sa office building ko. Maya-maya ay tumigil na rin ang nagdo-doorbell. Pinagtuunan ko naman ng pansin ang ibang orchids. Maingat kong tinatanggal ang ilang mga tuyong dahon. Sabi na nandito ka lang. Di mo ba naririnig ang doorbell? Muli akong natigilan ng marinig ang boses ng babaeng kilalang kilala ko kung sino ang may-ari. Kunot noong lumangon ako. Sumulubong sa akin ang nakasimangot na mukha ni Ana. Ang bunsong kapatid ni Alden. How did you get in? Ngumisi siya. Nag-teleport ako. Galing Kono. Sinaman ko siya ng tingin sa pilosopo niyang sagot. Naman, ngayon na nga lang ulit tayo nagkita, bad mood ka na naman. Nang hahaba ang ngusong sabi niya. Paano ka nga nakapasok? Nakalock ang gate di inakyat ko. Madali lang pala akyatin ang gate mo Nakangising sabi niya. Napapikit ako ng mariin at buntong hininga. Ano pa nga ba ang ini-expect ko sa kanya? Sa dami ng perwisyong binigay niya sa akin noong maliit pa siya ay nasanay na lang ako. Sa susunod lalagyan ko na ng electric fence ang taas ng gate. Lalong nang haba ang nguso niya. Para natuloy siyang bibe. Ano na namang kailangan mo? Binalik ko na ang atensyon sa pag-ice spray ng tubig sa iba ko pang orchids. Lumapit naman si Ana sa mga halaman at nakiusyoso din. Magbabayad na ako ng utang. Tumingin ako sa kanya. Akmang hahawakan niya ang bulaklak ng isang orchids na bihira lang mamulaklak ay agad kong pinalo ang kanyang kamay. Mainit ang kamay niya. Yung huling hinawakan niyang bulaklak dito sa garden ko ay agad na nalanta. Bakit ngayon ka lang magbabayad? Kahapon ang pangako mo. Sorry naman. Biglang naging busy kahapon dahil may ni-rescue kaming 3 aso na binenta para katayin. Hanggang ngayon ay di pa rin ako makapaniwala na may animal shelter siya at nagre-rescue siya ng mga galang aso at pusa. Parang wala kasi sa karakter niya. Pasaway siya, matigas ang ulo, maarte, pilosopo, at higit sa lahat ubod ng pilya. Humarap ako sa kanya at nilahad ang kamay. Nasaan na ang bayad mo bago pa tayo magkalimutan? Cash. Dahil cash kung binigay sa'yo ang pera ng mangutang ka. Alam ko, saka di ako nakakalimot sa utang no. Binuksan niya ang sling bag at may dinukot. Paglabas ng kamay ay may hawak na siyang puting sobra, 100k yan. Sakto. Walang labis walang kulang. Ngiting-ngiti na sabi niya sabay lagay ng sobra sa kamay ko. Kumunot naman ang noo ko. Bakit 100k lang? Dapat 120k dahil 20% ang tubo. Ngumuso si Ana. Ang laki naman ng tubo mo, 20%. Pang 5/6. Lumapit siya sa akin at yamakap sa isang braso ko sabay hilig ng pisngi. Tumangala siya sa akin at malapad na ngumiti. Huwag mo na akong tubuan kuya please. Kinurap-kurap pa niya ang mata. Obvious na nagpapakyut siya sa akin. Akala naman niya madadaan niya ako sa pagpapakyut niya. Piniglas ko ang brasong yakap niya pero lalo lang niyang hinigpitan ang yakap. Kuya please. Parang batang paslit na lamang niya at tila pa siya pas ang kiniskis ang pisngi sa braso ko. Tila may kumislot naman kung ano sa dibdib ko at para akong nakuryente na di ko maintindihan. Oo na sige na.
Bumitaw ka na nga, saad ko kay Ana. Tinanggal ko na ang mga braso niyang nakapulupot sa aking braso. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko na hindi ko maintindihan. Lagi naman siyang ganito sa akin kapag inuuto ako pero ngayon ko lang naramdaman ito. Magkakasakit yata ako. Really kuya, the best ka talaga. Kaya ikaw ang pinaka-love ko sa lahat ng friends ni kuya kahit ubod ka ng moody. Pakis nga ako. Ngumuso siya sa akin. Nilapat ko ang kamay kong may glove sa nguso niya at bahagyang tinulak ang kanyang mukha. Ganyan ang lagi niyang sinasabi kapag nakakauto siya sa aming mga kaibigan ng kuya niya. Mag-toothbrush ka muna. Sumimangot siya at pinunasan ng kamay ang labi. Nag-toothbrush ako no. Amuyin mo pa hininga ko eh. Tumingkayad siya at huminga sa aking mukha. Mariin ko namang pinaglapat ang labi. Hindi naman siya bad breath at wala ding kakaibang amoy ang kanyang bibig na masakit sa ilong. Mabango ang hininga niya, parang hininga ng baby. O diba, mabango ang hininga ko, pagmamayabang pa niya. Whatever, umuwi ka na nga, iniistorbo mo na ko, pakain muna. What? Kunot noong binalingan ko siya. Ang sabi ko pakain, nagugutom na ko eh. Nang hahaba ang ngusong sabi niya sabay himas sa tiyan. Napapikit naman ako ng mariin at napailing. Parang iba kasi ang pagkakaintindi ko kanina. Magkakasakit nga yata talaga ako at kasalanan ng babaeng ito. Umuwi ka sa inyo at doon ka kumain. Hassle naman kung uuwi pa ako. Diretso na kasi ako sa store. Pakain na kasi. May pagkain ka ba dyan? Pakain ako ah. Bago pa ako nakasagot ay tumalikod na siya at pumasok sa loob ng bahay ko. Napabuntong hininga ako at napailing na lang. Nilapag ko ang spray bottle sa coffee table at hinubad ang gloves. Sinundan ko si Ana sa loob ng bahay. Baka magkalat lang siya doon. May pagkamagaslaw pa naman siyang kumilos. Ay, napahinto ako at bumantong hininga nang marinig ang tili ni Ana at nang nalaglag na takip ng kaserola. Kasasabi ko lang eh. Naglakad ako at dumiretso ng kusina. Naabutan kong dinampot niya ang takip ng kaserola. May kikikain ka na lang maninira ka pa ng gamit. Sabi ko. Sorry, nabitawan ko eh. Nakangiwing sabi niya at tiningnan ang laman ng kaserola. Paksiw na bangus na may ampalaya. Bakit may ampalaya di mapait ito? Di ako kumakain ng ampalaya. Reklamo pa niya. Di huwag kang kumain. Lumapit ako sa refrigerator at kumuha ng isang bote mineral water. Napangisi ako nang makita ang mukha ni Ana na di halos may pinta at nakatitig lang sa laman ng kaserola. Ngayon ko lang nalaman na di pala siya kumakain ng ampalaya. Akala ko walang pagkain na di niya kinakain eh. Mahilig siyang kumain. Kaya nga noong bata siya hanggang sa magdalaga ay may kalusugan ang pangangatawan niya. Pero ngayon ay medyo slim na siya kung kaya't kitang-kita ang kurba ng katawan. Iniwas ko ang mata sa katawan niya at ipinilig ang ulo. Tila bigla akong inuho. Binuksan ko ang takip ng bote ng mineral water at agad na tinungga. Kailangan ko na yatang uminom ng gamot bago pa ako tuluyang magkasakit. Nang maubos ko ang laman ay hinagas ko sa trash bin ang basyo ng bote. Muli kong binalingan ng tingin si Ana na nakasandok na ng kanin at paksiw na bangus, di nga lang niya sinama ang ampalaya. Paborito ko ang paksiw na bangus. Una kong natikman yun noong high school ako nang magluto si Manang Oreng. Ang dati naming kasambahay na siyang halos nagpalaki sa akin. Kay Dan na siya ngayon namamasukan bilang Katie-wala. Tinuruan ako ni Manang Oreng na magluto ng paksiw na bangus kaya kapag gusto kong kumain nun ay magluluto lang ako. May caretaker akong marunong magluto pero minsan di ko gusto ang luto niya kaya ako na lang ang nagluluto. Wala akong kasambahay dahil gusto ko mag-isa lang ako sa bahay. Ang caretaker ko lang ang pinaglilinis ko ng bahay. Pero bawal niyang galawin ang mga halaman ko dahil baka mamatay. May nakita rito. Aakyat muna ako sa kwarto para maligo. Kung aalis ka na isarado mo na lang ang pinto at i-lock. Bilin ko sa kanya. Tumango-tango naman siya habang ngumunguya at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Napailing-iling na lang ako at lumabas na ng kusina. 230 pesos lang tong pink floral dress mga suki. Get nyo na bago pa kayo maunahan. Siguradong matutuwa ang mga jowa o mga asawa nyo kapag sinuot nyo ta. O ano pa ang hinihintay nyo mga suki? Get nyo na. Ay may nag-mine o Elsie Montague ang name. Talaga, o Elsie Montague, sayo na ta. Baka may iba ka pang gusto.
Mine lang ng mine pero huwag paasa ha. Bawal ang paasa rito. Napangiti na lang ako habang pinapanood ang dalawa kong empleyado na nagli-live selling sa TikTok. Mukhang nakarami na sila. Dati ako ang nagli-live selling pero pinagbawalan na ako ni kuya. One time kasi nanood sila ni Jorlena ng live selling ko tapos may mga nabasa siyang nga bastos na comment mula sa ibang mga lalaki na tumatambay lang sa live. Hayon pinagbawalan na niya ako. Pinaliwanag ko naman sa kanya na normal lang yun at huwag nang pansinin. Pero matigas si kuya. Pinagbawalan na niya na ako ang humarap sa camera. Lalo na si Jorlena. Kahit nga buhok Jolene ay di rin pwedeng mahajap ng camera. Sobrang strict, akala mo naman di babero kaya mga empleyado ko na lang ang nagli-live selling. Dito sa loob ng mall ni Kuya Kester nakapwesto ang store namin ni Jorlena. Syempre may discount ang upo namin. Wala siyang magagawa dahil bukod sa kuya ko si Kuya Alden, suki din namin si Ate Chris. Welcome to J&A Apparel sir. Ano po ang hanap nila? Meron ba kayong polo shirt? Yung walang kwelyo. Ako hanap ko t-shirt na maong, meron kayo. Naku sir, wala po kami ng mga hinahanap nyo. Sandong may manggas meron kayo. Wala rin po sir. Ano ba namang klaseng store ta? Ang daming wala. Magsara na kayo. Sa ibang store na lang po kayo maghanap mga sir. Gusto namin dito Bumuntong hininga ako at pinatay ang laptop at sinara. Naririndi na ako sa dalawang customer na lalaki na kapapasok lang. Mukhang di sila kakayanin ng sales lady ko. Halatang di naman sila bibili kundi mambabwaiset lang. Tumayo ako mula sa swivel chair at nilapitan ang dalawang customer na lalaki na patuloy pa ring binubwaiset ang sales lady ko. Pero natigilan ako nang makita ang dalawang lalaki na kilalang kilala ko. Alvin, Jack, tawag ko sa dalawang lalaki na kababata at kaibigan ko. Tumingin sa akin ang dalawa at sabay nang umisi. Lumapit sila sa akin at pabirong in-arm lock ako ni Alvin. Si Jack ay pabirong pinagsusuntok ako sa tiyan. Mga gago talaga. Sinipa ko sa binti si Jack at siniko si Alvin sa tiyan. Natatawang binitiwan naman nila ako. Pinagbabatukan ko naman sila ng malakas. Tanginan nyo mga gago kayo. Sikmat ko sa kanila. Pero ang mga kuri mo ay tinawanan lang ako. Nalilitong tumingin tuloy sa amin ang tatlo kong sales lady. Ma'am Ana, kilala nyo po sila? Tanong ni Josephine na siyang nag-assist sa dalawang kuri mo na nang dog's house sa kanya kanina. Oo kilala ko yung dalawang yan. Mga wanted yan sa subdivision namin dahil sa krimeng ginawa na pagpatay sa matandang kapitbahay namin. At may pabuya silang 200k kapag nahuli sila. Kwentong barbero ko. At ikaw ang mastermind namin. Nakangising sabi ni Jack at nag-appearance sila ni Alvin sabay tawa. Sumimangot naman ako at binalingan ang mga sales lady na mga nakatanga na lang sa amin. Everything's okay girls, don't worry. They're my friends. Sige po ma'am. Anang tatlo at inassist na ang ibang customer na kapapasok lang. Binalingan ko naman ang dalawa na mga nakangisi pa rin. Mastermind ka dyan. Suntukin ko lalamunan nyo Inamban ko sila ng suntok na ikinatawa lang nila. Totoo namang ikaw ang mastermind namin lagi nga kaming napapahamak dahil sayo noong mga bata pa tayo. Sabi ni Alvin. Oo nga, bad influence ka sa amin. Segunda pa ni Jack. Inikutan ko lang sila ng mata. Ako pa talaga ang bad influence sa kanila. Kung sa bagay, medyo totoo naman, pero very slight lang. Naalala mo ba noong mga bata pa tayo? Inutusan mo kami ni Alvin na pakawalan sa gate ang alagang German Shepherd ni Engineer. Ang sabi mo tuturuan mo ng tricks. Pero nung pinakawalan namin hinabol kami at muntik nang makagat sa puwet. Kwento ni Jack. Tapos meron pa yung inaya mo kaming paglaruan ng doorbell nung masungit na matandang dalaga na kapitbahay natin. Tapos kaming dalawa ni Jack ang naabutan niya tapos ikaw tumakbo pa uwi. Dagdag pa ni Alvin.